Welcome sa Tagalog Movie Recaps. Ang channel na ito ay ginawa upang mas maintindihan ng mga Pilipino ang mga pelikulang nailimbag sa dayuhang wika at makapagbigay ng kaunting oras sa panunood ng mga pelikula sa pamamagitan ng isang recap o summary. So sit back and enjoy the movie. Nagbukas ang pelikula sa pagmamadali ni Barry Allen papunta sa isang cafeteria para umorder ng almusal, ngunit bigo siyang mahanap ang kanyang order dahil pinalitan ng bagong server na mas mabagal habang siya ay lalong nahuhuli sa trabaho. Nakatanggap ng tawag si Barry mula kay Alfred na humihingi sa kanya ng tulong sa pagharap sa isang pag-atake sa Gotham City na inayos ni Bruce Wayne. Nagmamadaling sumugod si Barry sa banyo at nag-transform bilang si The Flash. Gamit ang kanyang superhuman speed ay mabilis siyang umalis papuntang Gotham City. At ipinapakita dito kung gaano kabilis ang isang The Flash habang papunta sa kanyang destinasyon. Pagdating sa Gotham City, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang gumuguhong gusali at iniligtas ang isang driver ng ambulansya na malapit nang mahulog sa bangin. Samantala, hinahabol ni Batman ang mga kriminal na nagnakaw ng isang mapanganib na virus gamit ang kanyang Batmotor. Hiningan niya ng tulong si The Flash para dalhin ang mga tao sa isang malapit na ospital habang siya ay patuloy sa pagtugis. Sinabihan ni Alfred si Barry na ang mga tubo sa basement ay sumabog na naging sanhi ng gusali upang gumuho. Sa kabila ng unang pag-iisip na baka nagkamali si Alfred, ay napagtanto ni Barry na tama si Alfred. Habang gumuguho ang gusali sa itaas na palapag, ay nahuhulog ang mga sanggol kasama ang isang nurse, at ang The Flash ay gumagamit ng stretcher para kunin sila isa-isa at makikita sa slow motion na nailigtas niya ang mga sanggol pati ang nurse. Pagkatapos ay pinuntahan ni Barry si Batman habang hinahabol ang mga kriminal na sinusubukang makatakas sa pamamagitan ng pagpasabog ng isang tanker sa harap ng kanyang Batmotor. Agad na nag-inject si Batman sa kanyang sarili at nagawang makapasok sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, ang sasakyan ay lumihis at nahulog sa tubig at nagdulot ng panganib sa Gotham City na may nakamamatay na virus. Sa kabutihang palad, dumating si Wonder Woman at gamit ang kanyang makapangyarihang lasso ay iniligtas niya si Batman at ang isang magnanakaw. Binanggit ni Batman sa kanya na nagkaroon siya ng isang malakas na personalidad matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, habang inamin ni Barry kay Wonder Woman ang katotohanan na siya ay isang virgin. Pagkatapos magpasalamat sa kanila ni Wonder Woman, agad din itong lumipad palayo at bumalik si The Flash sa cafeteria at saktong natapos din ang kanyang order. Punta si Barry sa police department kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang forensic scientist at siya ay muntik ng matanggal, pero hinihikayat na ipagpatuloy ang kanyang trabaho ng kanyang amo na kinikilala ang kanyang talento. Gayunpaman, siya ay nahaharap sa isang panghaharas mula sa kanyang dalawang katrabaho na binubuli siya sa pagiging nerd, at dito din niya nakilala si Iris West na dati niyang kaklase mula sa university na pumunta sa kanya para makita siya. Si Barry ay kinakabahan kapag nag-uusap sila dahil gusto niya ito, at sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Iris kay Barry na ang apela ng kanyang ama sa isang kaso ay kinabukasan na at nagtatanong para sa opinyon ni Barry. Naniniwala si Barry na ang kanyang ama ay inosente at na-frame up lang ito para sa kamatayan ng kanyang ina. Samantala, nakatanggap siya ng package mula kay Bruce Wayne o Batman na naglalaman ng isang flash drive at isang message na nagsasabing "I'm sorry." Habang napag-usapan ang buhay nila, Barry pinanood niya ang video mula sa flash drive at sa kasamaang palad ang video ay hindi nagpapakita ng mukha ng kanyang ama, at dahil dito napaka-imposibleng gamitin ito bilang katibayan upang mapawalang sala ang kanyang ama. At binabanggit na kailangan niyang dumalo sa apela, pero si Henry nagmungkahi na iwanan niya ang kaso at tumutok sa kanyang buhay na nakakaramdam ng kalungkutan, at pinuntahan ni Barry ang kanilang lumang bahay kung saan naaalala niya ang ginagawa nila noong magkasama pa sila ng kanyang ama noong bata pa siya, at naaalala ang araw na pinatay ang kanyang ina at kung paano na frame up ang kanyang ama para sa krimen. Naalala din ito ang araw na nagluluto ang kanyang ina para sa tanghalian at nakalimutan niya ang isang dagdag na lata ng kamatis, kaya inutusan niya ang asawang si Henry para bumili ulit, at sa kasamaang palad pagbalik ni Henry ay narinig ni Barry ang sigaw ng kanyang ina at natagpuang sinaksak siya ni Henry at inutusan siya na tumawag sa 911, at alam nating lahat ang iba pang kwento mula noong kanyang ama ay nakakulong hanggang sa kasalukuyan. Si Barry nagsisimulang tumakbo sa hyperspeed, binasag niya ang space at oras, sa sandaling iyon ay dinala siya sa isang pangarap na mundo.
Sa bilis ng kanyang pagtakbo ay nakapasok siya sa chronospace sa unang pagkakataon at makita kung paano siya tumakbo pabalik at ang kanyang mga alaala sa lahat ng panahon pati na rin ang maraming katotohanan ay lumilitaw sa paligid niya. Hindi pa nakapunta si Barry sa lugar na ito. Nagulat siya nang huminto ang alaala noong iniligtas niya ang mga bata at siya ay halos bumalik sa nakaraan. Gayunpaman siya ay nagpasya na huwag baguhin ang anuman dahil alam niya na ang paggawa nito ay magbabago sa buong timeline. Pagkatapos, si Barry at Bruce ay nag-uusap at isiniwalat sa kanya na naabot nito ang chronospace kung saan niya nakita ang maraming larawan ng kasalukuyan. Nakaraan at maraming katotohanan, binabalaan siya ni Bruce na huwag hawakan ito. Dahil kaunting pagbabago ay maaaring magkaroon ng matinding kahihinatnan. Ang isang bagay, iminungkahi ni Barry na mabawi ang kanyang pamilya ngunit hindi sumasang-ayon si Bruce at sinabi sa kanya dapat magpatuloy sa kanyang buhay. Si Iris West ay dumating sa sandaling iyon at ginamit niya ang kanyang super speed upang ayusin ang kanyang silid bago sila dumating. Pagkatapos ay gumamit ng vibration technique para pumunta sa kusina ng kanyang kapitbahay at kumuha ng ilang beers at ibinigay ito sa kanya. Sa patuloy niyang pag-uusap tinanong niya si Iris kung nag-aral siya ng criminology at forensics bilang isang paraan upang subukang ayusin ang nangyari sa nakaraan at sumagot siya ng oo. Sa kanyang computer siya ay may isang video kung saan ang kanyang ama ay hindi makilala sa camera sa pagpunta sa isang supermarket upang bumili ng lata ng kamatis. Naisip niya kung babalik siya sa nakaraan at ilagay ang lata ng kamatis sa shopping cart ng kanyang ina. Sa ganitong paraan ang kanyang ama ay hindi babalik sa supermarket at walang mamamatay, at lahat sila ay magiging masaya sa plano niyang gawin. At agad siyang umalis at nagpapasalamat siya kay Iris at agad pumunta sa chronospace habang siya ay tumatakbo ng pabaliktad kung saan nakikita natin ang maraming mga universe gaya ni Henry Cavill bilang Superman. Unti-unti niyang sinimulan ang pag-rewind sa oras at bumabalik sa nakaraan sa eksaktong sandali noong nasa supermarket ang kanyang ina at bumibili ng mga bilihin. Dito kumuha si Barry ng isang lata ng kamatis at inilagay sa kanyang shopping cart. Kinumusta niya ang kanyang ina at sinabing paalam sa huling pagkakataon. Unti-unti ay nagsimula siyang bumalik sa hinaharap kung saan nakikita natin na maraming bagay ang nagbago na walang superhero at ang lahat ay masaya niyang nakikita kung paano naiiba ni Barry. Ang kanyang mga kaarawan ay ipinagdiwang ng masaya at ang kanyang mga magulang ay sobrang saya sa kanyang 18 kaarawan. Lahat ng ito ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata ngunit sa sandaling iyon ang mga bagay ay unting nakakabahala dahil may isang halimaw na lumitaw na may pangalang Sprinter at inatake niya si Barry at natrap siya. Pagkatapos nito ang portal ay nagsara. Ang kagandahan sa nangyari ay hindi nawala ang bilis ni Barry dahil kinuha niya ang mga damit ng dalawang matanda at pumasok sa kanyang bahay. Doon niya natuklasan na ang kanyang ina ay buhay pa at nakasuot ng salamin at sinalubong siya ng kanyang ama dahil sa pag-uwi niya ng maaga. At tila naging masaya ang lahat sa kanilang tatlo at sabay na nag-lunch pero merong bagay na hindi inaasahan ni Barry dahil ang Barry sa timeline na ito ay dumating sa bahay at napilitan siya na lumabas para pigilan siya at tanungin siya kung anong taon ito. Ngunit ang Barry sa timeline na ito ay wala pang kapangyarihan. At hindi alam kung ano ang nangyayari dahil may isa pang Barry sa kanyang harapan at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sa kanyang silid ay sinusubukang ipaliwanag ni Barry ang lahat ng nangyari. At nagtataka na hindi pwede na dalawa ang Barry sa parehong timeline ngunit ang hindi nagsasawang magsalita ang batang Barry at ngayon naiintindihan ning Barry kung bakit hindi siya para sa Justice League. Hahampasin na sana niya ang batang Barry ngunit inihayag sa kanya ng batang Barry na ngayon ay makikipag-date siya sa isang babaeng mahal niya at ang pangalan nito ay si Iris West kaya hindi siya maiwan ni Barry na walang malay. Gayunpaman bago sila umalis napansin nila na ang labas ay maulap at tinanong ni Barry kung anong araw ngayon at napagtanto niya ang kidlat na iyon ay tatama sa loob ng 30 minuto kaya dapat ang batang Barry ay nasa forensic tower bago ito mangyari dahil iyon ang panahon na ang batang si Barry ay makukuha ang kanyang kapangyarihan. Dumating silang dalawa sa gitna ng forensic tower at pumasok sa loob gamit ang vibration technique at palihim silang nakarating sa itaas na palapag kung saan si Barry ay nagbubukas ng bintana at nagpapaliwanag sa batang Barry na dapat ay nakaupo siya doon sa tabi ng mga kemikal dahil sa isang sandali ay hahampasin siya ng kidlat. Gayunpaman pagkarinig nito ay gustong tumakas ng batang Barry dahil hindi siya papayag na magdala ng kidlat kaya pareho silang nagpupumiglas ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang kumidlat at tumama sa kanilang dalawa.
Sa sandaling alam ni Barry na gumana ang kanyang kapangyarihan kaya silang dalawa ay umalis na sa lugar at sinusubukan ni Barry na gamitin ang kanyang vibration technique ngunit sa oras na ito ay hindi ito gumana at sinubukan niyang gawin ito mag-isa pero tumama lang siya sa pader ng paulit-ulit hanggang sa sinubukan niyang gamitin ang super speed ngunit ito ay nawala na sa kanya at ang kidlat ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ang batang si Barry ang mayroon na lang nito. Mamaya sa apartment ng batang Barry sinasabi sa kanya ni Barry na kinuha ng kidlat ang kanyang kapangyarihan at ngayon ay mayroon siya nito at kung wala ang kanyang bilis ay hindi niya alam kung paano siya babalik pa uwi at makukulong siya sa lugar na ito habang buhay. At ang batang Barry ay napagtanto na mayroon siyang mga kapangyarihan at sinimulan niya itong subukan sa buong apartment at napatalon sa kaligayahan na parang bata. Sinubukan ng batang Barry ang super speed technique at lumabas ng bahay ang kulay ng rays ay asul at ang batang Barry ay nagpatuloy sa pagtakbo kaya nasunog ang kanyang damit at napilitan siyang huminto upang alisin ang mga ito. At sa di inaasahan ito ang naging sanhi ng brutal na aksidente sa Central City kasama ang batang Barry sa gitna ng kalye na pilit hinuhubad ang kanyang damit bago sunugin nito ang kanyang sarili at sa sandaling iyon siya ay nakita ng mga pulis kaya ginamit niya ang super speed pauwi sa kanila kung saan naghihintay sa kanya si Barry. At agad ipinaliwanag sa kanya na nasusunog ang kanyang damit kapag siya ay masyadong tumatakbo ng mabilis at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang e-transport ang mga tao gamit ang super speed. Ngunit ang batang Barry ay masyadong abala sa pagkain upang makinig sa kanya hanggang sa magsimula siyang mag-vibrate at hubot-hubad na pumasok sa kanyang kapitbahay sa ibabang palapag. Gayunpaman ang batang Barry ay nakatulog sa klase ni Barry kung paano maging isang The Flash. Kinabukasan ibinigay ni Barry sa kanya ang singsing ng kidlat na may espesyal na suit at nagmumungkahi na sanayin siya para makapasok siya sa chromospace at bumalik sa kanyang panahon. Nagsimulang matakot ang mga tao sa kanilang paligid. Si Barry at batang Barry ay nakita ang balita sa telebisyon kung saan napagtanto ni Barry na si General Zod ay dumating na. Ibinigay ni Barry kay Superman ang kapalaran ng mundo ngunit alam ni Barry na si Superman ay tila wala pa sa timeline na ito. Kaya sinabihan niya ang batang Barry tungkol sa plano ni General Zod na sakupin ang mundo para buhayin nila ang mundo nilang Krypton. Gayunpaman dahil sa planong ito bilyon-bilyong tao ang mamamatay kaya dapat nilang pigilan ito. Samantala sinabi ni Barry sa batang Barry na kapag dumating si General Zod ay wala siyang magagawa dahil bago pa lang niya nakuha ang kanyang kapangyarihan at sinusubukan pa lang ang kanyang ginawang suit. Sa eksaktong sandali ay sinimulan na ni General Zod na sirain ang Metropolis ay may isang batang lalaki na nakita ang kanyang ama na namatay at nailigtas ng batang Barry ang batang lalaki habang ang kanyang ama ay natabunan ng mga durog na bato. Si Barry ay labis na nagsisisi para dito, at para sa kanya mapipigilan niya ang lahat ng pagkawasak na ito sa pamamagitan ng paghahanap sa Justice League. Dumating ang batang Barry sa apartment at nagsimulang hanapin si Cyborg ngunit si Victor Stone sa panahon na ito ay isa pang estudyante at hindi isang cyborg at si Wonder Woman wala rin at walang balita tungkol sa kanya at si Aquaman ay walang nakakaalam tungkol sa kanya. Na-realize ni Barry na siya ay lumikha ng isang mundo na walang mga superhero pero nang binanggit niya ang pangalan ni Batman napagtanto niya na alam ng lahat si Batman sa panahong iyon kaya tanging si Batman na lang ang kanyang pag-asa sa oras na ito. Agad na pinuntahan ni na Barry at batang Barry ang bahay ni Bruce pagdating nila parehong nagsimulang tumawag para kay Bruce ngunit tila walang sumasagot. Sa loob ng bahay ay walang laman gayunpaman sa kusina nakita nila ang kanyang lumang kasuotan at lumabas ang retired Bruce Wayne at sinubukan silang atakehin ngunit bumagsak ito dahil ang batang Barry ay ginamit ang kanyang kapangyarihan at sa wakas ay nagsimulang makipag-usap sa kanila. Nagpapaliwanag si Barry na sinubukan niyang baguhin ang nakaraan ngunit nang bumalik siya sa kasalukuyan na pagtanto niya na may isa pang Barry at lahat ay nagbago sa universe na ito. Inihayag ni Bruce Wayne kay Barry na kapag bumalik siya sa nakaraan ay buong timeline kasama ang nakaraan ay mababago. Ang ibig sabihin ay hindi niya mundo ito at kung magbago muli ang timeline ang multiverse ay malilikha kasama ang ilang mga intersection tulad ng Batman na umiiral sa lahat ng universe. Noong nagbabanta si General Zod sa Earth ay binanggit ni Barry na si Superman ay umiiral sa kanyang timeline at sinabi sa kanila ni Bruce na kaya rin ni Superman umiral sa kanilang universe na ito. Gayunpaman si Bruce ay tumangging tumulong kaya dinala ni Barry ang batang Barry sa Batcave na matatagpuan medyo malayo sa mansion ni Bruce Wayne. Dahil si Bruce ay hindi nais tumulong sa kanila kaya nais gamitin ni Barry ang lahat ng kanyang Bat artifacts.
Ang batang Barry ay nag-explore sa Batcave habang hinahanap ni Barry ang mga bagay na hindi pa nakikita tulad ng spaceship ni Superman nang dumating siya sa Earth. Habang ginagalugad ng batang Barry, ginulo niya si Barry, ngunit si Barry ay tinawag siyang immature na bata na hindi maaaring seryosohin ang anumang bagay. Tumugon ang batang si Barry sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa kanya na ginawa niya lahat ng hinihiling niya nang walang pagtatanong sa kanya at iniwan siya mag-isa. Gayunpaman, alam iyon ng batang si Barry na binabantayan siya ni Bruce Wayne sa pamamagitan ng mga computer at nagkausap sila at binabanggit na kahit ibang timeline na may mga punto sa oras na palaging nangyayari sa universe tulad ng pagkamatay ng mga magulang ni Bruce Wayne at si Alfred's. Samantala, hinawakan ni Bruce ang larawan ng kanyang mga magulang at inalis ito para eskan ang kanyang mata at agad bumukas ang pinto at kinuha niya ang kanyang Batman suit. Maya-maya ay nakahanap si Barry ng mga dokumentong nagpapahiwatig na mayroong metahuman sa Siberia na may mga katangian ni Superman na nanggaling sa impact ng isang hindi kilalang spaceship, at nagulat sila sa pagdating ni Batman at kinuha sila nito papuntang Siberia at doon inihahanda sila ni Batman para sa misyon at agad nilang ginalugad ang base hanggang sa may mahanap sila sa basement. Habang dumadaan sila sa lagusan di sinasadyang naibagsak ng batang Barry ang isang metal bar na nagpapagana sa alarma at inaalerto ang mga sundalong Russian na nakabantay at ang dalawang Barry ay natrap at agad pinutukan ng mga kalaban, ngunit ginamit ng batang Barry ang kanyang kapangyarihan at nakaligtas sila. Si Batman ay pumasok at tinapos ang lahat ng sundalong Russians ng mag-isa at nahanap nila ang Kryptonian ship, ngunit upang makapasok sila ay dapat ma-unlock ang isang code na nagawa ng batang Barry sa pamamagitan ng pagsubok sa lahat ng posibleng kombinasyon. Sa loob ay nakita nila ang isang mahina at naghihingalong babae, hindi si Superman, at agad silang inutusan ni Batman na umalis at iwanan ang babae, ngunit nagpasya si Barry na dalhin siya sa kanyang mga bisig at paglabas nila sinubukan silang barilin ng isang Russian scientist. Ngunit iniligtas sila ng batang Barry gamit ang kanyang kapangyarihan, subalit tinamaan siya sa kanyang tuhod at pinoprotektahan sila ni Batman gamit ang kanyang kapa at hinagis ang bomba sa Russian at sila ay pinabayaang makatakas, ngunit bumagsak ang isang barko at agad sinira ni Batman ang lock at lahat sila ay pumasok at nagpatuloy sa pagtakas sa lagusan, ngunit na corner na naman sila pero si Batman ay gumawa ng paraan at iyon ang nagpadala sa kanila sa itaas na bahagi ng tunnel. Dito ang misteryosong babae ay nahulog sa nyebe at ang ating mga bayani ay na-corner ng mga Russian. Gayunpaman, sa sandaling iyon sila ay iniligtas ng misteryosong babaeng literal na pinatay ang lahat ng Russian dahil ang mga bala ay hindi tumatalab sa kanya at sa oras na ubos niya lahat ng Russian ay agad siyang nawalan ng malay. Ibinalik nila siya sa Batcave at kung saan siya ay nagising at ipinahayag na siya ay si Supergirl, ang pinsan ni Superman, at sinabi niya sa kanila na siya at si Superman ay ipinadala sa Earth sa iba't ibang mga capsule upang mabuhay pagkatapos ng pagkawasak ng Krypton, ngunit si Superman hindi kailanman dumating sa universe na ito. Ipinapunta ni batang Barry si Supergirl sa itaas ng gusali upang mabawi ang kanyang kapangyarihan mula sa radiation ng araw at humingi siya ng tulong sa kanya upang makipaglaban at ipagtanggol ang mga tao, ngunit si Supergirl ay tumutugon na bilyon-bilyong tao ang mamamatay at hindi ito ang kanilang digmaan dahil ang mga tao ay masama at ikinulong sila sa loob ng mahabang panahon sa ilalim ng lupa. Samantala, nais ni Barry na muling likhain ang kidlat na nagbigay sa kanya ng kanyang kapangyarihan at agad siyang binabalaan ni Batman na maaari niya itong ikamatay. Tinatanong siya ni Batman kung bakit niya gustong makipag-away sa kanilang universe sa halip na bumalik sa ibang timeline o world, at agad sinagot ni Barry na ang kanyang ina ay nandito, at gusto niya itong iligtas sa mahabang panahon. Pinayuhan siya ni Batman na labanan ang kanyang trauma tungo sa paglaban sa krimen tulad ng ginawa niya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Samantala, lumipad si Kara sa ibabaw ng Earth at nakarating sa kinalalagyan ni General Zod kung saan nakita niya itong nakikipag-usap sa militar dahil hindi nila dinala si Superman sa kanya. Ang mga sundalo ay pinugutan ng ulo at inatake sila, habang si Barry ay nakaupo sa upuan. At lahat ng mga kemikal ay inihanda at siniguro na makakatanggap siya ng kidlat. Naghanda naman si Batman ng isang buong antena na makaka-attract ng kidlat at iniisip kung gaano ito kabaliw. At sinimulan ng inactivate ni Batman ang kuryente at naging sanhi ng pagdating at pagtama ng kidlat kay Barry, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumana at sa halip ay iniwan siya sa bingit ng kamatayan.
Gayunpaman hiniling ni Barry kay Bruce na gawin ito paulit-ulit ngunit ang makina ay nasira na at humantong sa pagsuko ni Barry ngunit dumating si Kara pagkatapos ay lumapit sa kanya upang tulungan siya at makikita kung paano siya itinaas sa dulo ng kalangitan kung saan ito ang naging sanhi ng pagtama ng kidlat sa kanyang katawan. Pagkatapos ay bumalik si Barry sa Batcave pero siya ay unti-unting namamatay ngunit isang spark ng kuryente sa kanyang kamay at unti-unting nag-generate. Samantala ang batang Barry ay nag-remodel ng suit para sa The Flash at si Batman ay sumali sa kanilang team at sila ay naghanda sa digmaan sa pagitan ng mga tao at Kryptonian. Ang tatlo ay umalis, at sa di kalayuan si General Zod ay nagpakita kaya lumabas si Supergirl para harapin siya at sinabi ni General Zod na naghihintay siya sa kanya at ang linyang ito ay susi upang maging maingat siya. Samantala ang mga tao na sundalo ay pinatay ng mga Kryptonian sa digmaang ito at naghanda silang makialam gayunpaman ang batang Barry ay nakatanggap ng hiwa sa kanyang mukha ngunit bago siya patayin ay iniligtas siya ng The Flash. Sa harap ni Kara, si General Zod ay nagsimula ng mag-terraforming para mabuhay muli ang Kryptonians. Ipinahayag sa kanya ni Zod na siya ay nagpadala ng isang batang Kryptonian sa Earth kasama ang susi sa kanyang dugo para maibalik ang buhay ng Krypton at iniisip niyang si Kal iyon. Ngunit, ipinahayag ni General Zod sa kanya na hinarang niya ang kanya spaceship at pinatay siya, at ang batang lalaki na nagkaroon ng susi ay siya, at dahil sa revelasyong iyon ay nagalit si Kara at ginamit ang kanyang thermal vision, at agad tumilapon si General Zod. Samantala ang dalawa, Barry ay nagkaisa at pinagsanib ang kanilang kakayahan at unti-unting inubos ang mga Kryptonian habang si Supergirl ay napabagsak si General Zod at sinubukang i-cancel ang terraforming. Ngunit sa kasamaang palad ay sinaksak siya sa likod at agad dumating ang kanyang mga kakampi na may isang machine na inilagay sa kanyang dibdib upang i-extract ang code at sinubukan siyang tulungan ng batang Barry ngunit pagdating niya ay huli na ang lahat kasi wala na itong buhay. Hindi lang iyon kundi si Batman ay tumanggap ng napakaseryosong pinsala kaya bago mamatay ay plano niyang ibangga ang kanyang ship sa isang Kryptonian ship ngunit nabigo ito dahil ginamit ng Kryptonian ship ang kanyang shield. Sina Batman at Kara ay wala na ngunit ayaw ng batang Barry na tanggapin ito. Kaya bumalik siya kay Flash, sinabi sa kanya na hindi ito dapat mangyari. Galit na galit at nagsimula siyang tumakbo sa sobrang bilis ng Flash. Sa tingin niya hindi siya ganoon kabilis, pero minaliit at nabigla sa kakayahan nito. Kaya silang dalawa ay umabot sa time-space at bumalik sa oras para i-save si Batman at Kara kaya sinabihan ni Flash si Batman na ang ship ay may shield. Kaya hindi niya ito binangga at piniling puntahan ang pinakamakapangyarihang Kryptonian. Ngunit sa kasamaang palad ay brutal na tinalo ng halimaw si Batman. Gayunpaman nagawa pa niyang tumayo at pinasabog ang ulo ng kanyang kalaban. Pagdating ni Flash sa kanya ay huli na dahil lubhang napinsala si Batman at namatay. Sa parehong oras na sinusubukan ng batang Flash na tulungan si Kara sa kanyang pakikipaglaban kay General Zod pero may kapangyarihan din siyang super speed at dinala siya palabas sa isang suntok na kalaunan ay nagwakas sa kanyang buhay. Hindi matanggap ng batang Barry ang kanilang pagkamatay kaya bumalik siya sa nakaraan upang iligtas sila. Gayunpaman paulit-ulit siyang nabigo at naging baliw saglit at sinabi sa kanya ni Barry na may mga problema na walang solusyon at ang dapat na gawin ay bumitaw. At ipinagtapat sa batang Barry na bumalik siya sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ina ngunit ito ang naging dahilan ng pagkawasak ng mundo. Ngunit hindi nakinig ang batang Barry at muling bumalik sa nakaraan at sinubukan siyang pigilan ni Barry pero may biglang lumitaw. Ito ay ang sprinter na nakita sa simula pa lang, kung saan hindi buhay ngunit ay isa pang bersyon ng batang Barry na may maraming deformities at napakalawak na kapangyarihan. Nadaig ng sprinter si Barry subalit bumalik ang batang Barry upang tumulong at matuklasan mula sa deformed na sprinter na siya ang kanyang hinaharap na sarili. Ang sprinter ay nagpapakita na malapit na nilang malutas ang isang bagay at lahat ng maraming katotohanan tungkol sa multiverse, at malapit nang magtagpo na maaaring magkaroon ng construction at makikita ang isang Superman mula sa 1980s Jay Garrick mula sa Earth 1 sa black and white at ang unang pelikulang Superman at Supergirl na may kulay kasama si Nicolas Cage bilang Superman at sa ilang mga universe na bumabalik kasama ang nanatiling Flash. At sinisisi sa kasalanan lahat ni Barry dahil dapat tinanggap na lang nito ang pagkawala ng kanyang ina,
upang maibalik sa normal ang lahat, pero tumanggi siya at sinubukan siyang patayin, ngunit sinakripisyo ng batang Barry ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng suntok at si Sprinter ay nawala dahil ang dalawa ay parehong tao. Ang batang Barry ay namatay sa braso ni Barry at sinabing ingatan niya ang kanyang ina. Nagsimula ng tumakbo si Barry pabaliktad upang bumalik sa eksaktong sandali noong nasa supermarket ang kanyang ina. Doon nakita niya ang kanyang sarili habang inilagay sa cart ang lata ng kamatis, ngunit nais ni Barry maibalik ang dati. At lumapit siya sa kanyang ina habang naka-sunglasses at nakilala siya ng kanyang ina sa pamilyar na paraan at niyakap siya nito habang si Barry ay umiiyak at sinasamantala niya ang sandaling iyon upang alisin ang lata ng kamatis. Pagkatapos magpaalam ay bumalik siya sa hinaharap at parang okay lang ang lahat at may mensahe mula kay Iris West na nagsasabi sa kanya na magkikita sila sa korte dahil ngayon ang araw ng trial appeal ng kanyang ama. Salamat sa ipinakitang teknolohiya ni Bruce Wayne na nagpapatunay na bumili nga ang kanyang ama ng lata ng kamatis at siya ay naabsuelto pagkatapos ng maraming taon sa bilangguan. Nagpatotoo si Barry sa harap ng mga mamamahayag at pabirong binanggit ng kanyang ama ay lumabas sa kulungan ng libre dahil sa mga lata ng kamatis. Masaya ang lahat at si Iris West nagtatanong sa kanya sa isang date. Gayunpaman alam natin na ang lahat ay hindi mo mababago ang isang bagay mula sa nakaraan at asahan na ang lahat ay mananatiling magkatulad. Samantala nakatanggap ng tawag si Barry mula kay Bruce Wayne na dumating gamit ang kanyang supercar, ngunit hindi ito si Ben Affleck na Batman. Ito ay si George Clooney na Batman. At dito natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.